yung salita ng Lord at hindi naman natin ginagawa. Sinabi sa salita ng Diyos, igalang mo ang iyong mga magulang. Amen? Pero hindi mo naman ginagalang ang iyong mga magulang. Bago na din ba ang paggalang ngayon sa magulang? Hindi na po at opo. Ngayon wait! At saka, ano ba? Nabago na? Nag-level up? Ganun na ba yung, kasi lagi kasi nag-oopakan ng una, ngayon, so nabago na ba? Next, ang sabi nila, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sinong dinadaya natin? Ang ating mga sarili. Hindi ka pa halimbawa, nagsinungaling ka, ay, nadaya ko siya kasi nagsinungaling ako sa kanya. Hindi. Dinaya mo ang iyong sarili. Amen? Alam niyo ang sabi, ito ang katotohanan ng buhay. Kapag nagsinungaling ka, may mga sinasabi mo dyan, white lies, yes, para lang makaligtas, pero kasinungalingan pa rin. Nagigets niyo yun? Kaya minsan, hirap na hirap tayong makalaya sa sitwasyon na meron tayo dahil hindi natin pinanindigan kung ano ang katotohanan. So, ulitin mo sa katabi mo, the truth will set you free. The truth will set you free. Amen? Kung gusto nating makalaya, ang katotohanan na ang salita ng Diyos, ang patuloy nating pagbabatayan. Amen? Ayan. Ano yung sabi dito sa next verse? 23 tayo. Ayan. Sapagkat ang nakikinig ng salita mo hindi sumusunod dito ay katulad ng isang tao tumingin sa salamin. Amen? Next verse ulit. Basahin natin ang basahin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Amen? Di ba, ganun naman talaga. Nakita mo sa sarili ng itsura mo, ganito, may inayos ka, ganyan. Pero pag alis mo doon, hindi mo natanda kung ano na ulit itsura mo. Tunay. Nung tumingin ka sa salamin, nag-ayos ka, okay naman. Tapos pag alis mo, hindi mo na alam kung ang itsura mo buhay gayon pa din. Amen? Malay mo, parang yung hayop na pag kumapit sa kung anong kulay ay naging ganun kulay. Hindi naman, So ganun, pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ang umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ayan. So may mabasahin po ako sa inyo. Yan. Ayan. So kapag tumitingin po tayo sa salamin, kayo, personal, tumitingin sa salamin, sino po ang ngayong nakikita? Sino na yung nakikita? Literal, kung sino nakikita niya? Sarili. Amen? Baka kakaiba yung mga salamin yung tinitingnan, ha? May labusan. O kaya naman, yung salamin na yung tinitingnan, ay may iba kayong nakikita. Mahirap na yan. So, ang sabi dyan, who's in the mirror? Siyempre, yung sarili natin, nakikita natin yung ating mga sarili. Ang sabi po dito, it's also important to the growth of believers in Jesus. Ayan. The mirror is the word of truth from God. When we read the scriptures, what do we see? Do we recognize ourselves when they describe love and humility? Ayan. Kinumpara dito yung salamin sa salita ng ating Panginoon. Habang nagbabasa ba daw tayo ng salita ng ating Panginoon, ay nakikita ba daw natin na kapag dinidescribe doon na ito ay mapagpakumbaba, ito ay may pag-ibig, ito ay may kababaang loob, ito ay tapat na lingkod ng Diyos, nakikita ba natin yung ating sarili doon sa salita ng Diyos? Parang pagkarap mo sa salamin, nakikita ko ang aking sarili. Puging-pugi ka naman, ganda-ganda ka naman. Siyempre, claim nyo na yun. Claim nyo na yun kasi we are all created by our God, by His own image. Pero literal, halimbawa naman, ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag sinabi niya, dinidescribe dito na ang anak ng Diyos ay nagtitimpi, mapagpasensya. Nakikita ba natin ang ating sarili doon sa ating binabasa ng salita ng Diyos? O parang pipiliin mo lang kung anong gusto mong pakinggan at gusto mong basahin. Ay, ito! Yayaman! Ang anak ng Diyos! Diba? Claim natin yan. Pero pag mga pagtatama na, ay teka lang. Iba po yung Bible kong ginagamit. Ibang version ko yung nabasa ko. So hindi natin pwedeng idahilan yung mga bagay na iyon. Ang sabi pa dito,
pinapagawa ng Diyos, kautusan na pinapagawa ng Diyos dun sa salita ng ating Panginoon, pag binabasa ba natin yun, nakikita ba natin ang ating mga sarili na tayo mismo ginagawa natin yun? Amen? Ano? Ang sabi ko maglaan ng, sabi nga ni Ate Sis kanina, maglaan ng isang araw para sa ating Panginoon. Nagagawa ba natin yun? Praise God. Andito tayo lahat ngayon. Amen? At nakikita natin dun sa salita ng Lord na sabi nga, yung isang araw na yun na ipagkaloob natin sa ating Panginoon, ginagawa natin. Amen? So hindi lang nung nakapagbasa ka ng salita ng Diyos, dapat nakikita mo yung sarili mo na talagang ginagawa mo at ikaw yung nandoon sa salita ng ating Panginoon. Amen? Now, ang sabi ko po dito, when we look into our hearts and test our actions, Scripture can help us recognize if our actions are in line with what God desires for us, or if we need to seek repentance and make a change. Ayan. So yun daw po, kapag nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon, natutulungan tayo nito na ma-recognize kung tama ba ang ginagawa natin. Amen? Ang sabi kasi doon, ganito ang gagawin. Ano sabi sa salita ng Lord? Ito ang dapat mong gawin. Pero hindi pa rin ginagawa. Amen? So sabi po dyan, sa pamagitan po dito, ay nalalaman natin kung ano ba yung nais ng Diyos o kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Yung mga pangako ng Lord, promises ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Ay, na-excite ako na dumating yung panahon talaga na mag-preach ako, tapos kayo lahat mga tapos na kayong pagka-aral, tapos mga professional na kayo. So parang, alam mo yun, parang, wow, salamat sa Panginoon kasi yung mga pangako niya, yung mga salita niya na hindi niya basta binitawan, na sinabi niya lang, kundi talagang magaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nakaka-excite yun. Kayo ba na-excite kayo o gusto niyo forever yan na lang? Ganyan na lang. Ayaw tumanda. Amen? At ang sabi pa po dito, sa pamagitan ito, malalaman natin na, ay, mali na pala itong ginagawa ko, kailangan ko na palang humingi ng tawad sa ating Panginoon. Magsik ako ng repentance, magsisi ako sa aking ginawa, sa aking pagkukulang, sa aking pagkakasala, sa mga bagay na ginusto ko at hindi ko ginusto, pero mali pala. Amen po? And then sabi po dito, and make a change. So pag umaharap ka sa salamin, nakita mo magulo ang buhok mo, di ba ayusin mo, susuklayin mo. Yung iba nga, nabili pa ng plancha sa Lazada. Amen. Nakita mo yung mukha mo, parang madami ng mga tanim. Amen. Ay di ba, bibili ka ng, parang fertilizer. Ginawang tanim. Hindi, bibili ka ng something na makakatulong para mawala. Amen? Kasi gusto mong maging maayos ang itsura kapag kaharap mo ang mga tao. Pero sa totoong buhay, bilang tayo ay Kristiyano at bukas na Biblia, na naglalakad talaga dyan, tinitingnan tayo ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Lalo tigit ang pamilya na meron tayo. Amen? Tinitingnan tayo, hindi lang sa mukha, mula ulo hanggang paa. Amen? Na talaga ba itong bagay? Buhay naging hindi. Bakit siya yung nakikipag-away? Buhay naging hindi, bakit hindi makasigaw ng masasamang salita ganyan? Amen? So dapat po kung yung nakalagay sa salita ng ating Panginoon, yun ang nakikita sa bawat isa sa atin. At kapag nabasa natin, teka, parang sala na ata itong dinadaanan ko Mali na ata yung ginagawa ko, nasasaktan ko na ang Lord. Hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen? At babaguhin natin. Kaya ako sabi dyan kanina, naririnig mo. Tumatanong ka, nag-i-amen ka. Tinatas mo yung mga kamay. Amen? Pero after mo marinig, after mo ma-absorb lahat-lahat ng yun, parang tumingin ka lang sa salamin, tapos nakalimutan mo na ulit yung itsura mo. Amen? Ang maganda niyan sa bawat isa sa atin, alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kasi kahit anumang nagawa natin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, isipin niyo na yung pinaka-worst yung nagawa. Amen? Tinatanggap tayo ng ating Panginoon ng buong buo. Amen? Hindi yung pag bumalik ka sa Lord dahil nakagawa ka ng ganitong kasalanan, o sige anak, tatanggapin ko kalahati ng katawan mo, kalahati ng pagkatao mo. Kasi yung kalahati talagang patapunan Hindi
sasabihin, yan naman sila no. Makukuha niyo din sa mga tao na sa mga best friend niyo. Oh, tapos siya pala yung chika ng secret mo, Joe. Amen? Higit sa lahat, makukuha natin yan sa ating Panginoon. Amen? Sa ating Panginoon Jesus. Kung kayo minsan, bago pa lang kayo, or parang hindi ko talaga makuha yung nagsasabi ko yun. Ayun po, magbasa kayo ng salita ng ating Panginoon. Mas lalo kayong maging active na sumama sa mga fellowship. Amen? Nang sagat, mas lalo yung maunawaan at mas lalo pang makilala ang ating Diyos na buhay. Ay, grabe ang ginagawa ng Lord. Isang patutoo po sa bawat isa sa ating, isa-segue ko lang ito. Kami talaga, personally, wala kaming pera. I mean, yung sasabihin na may kaya, may sasakyan, may ganito, ganyan. Wala. As in, wala. Kung ano meron, yun lang ang meron. Amen. Wala kaming ipagyayabang niya na tambutso na or ano, di ba? Wala naman talaga. Nagsimula kami, walang-wala talaga din. Amen? At alam niyo yung mga pabor na ginagawa ng Diyos dahil sa pagsunod sa Kanya. Alam niyo, around para mga 7 years old ako noon, ganyan. 7, o siguro mga 10 din ng 11, na ganung edad. Sinasama na ako ng nanay ko doon, dito dati kikain kong na farm. Meron dyan piggery dati. Ganyan. Naglilinis kami ng bahay nila doon. Amen. Yung asawa nila ito, na si Ate Munina, yun ay dentist. So, hindi ko matandaan kung ilang tanong ko, basta bata pa ako noon, then ito, lumaki na ako at literal ng malaki. Hindi ko tanda kung kailan ako nagpabunot ng ngipin eh. Basta, third year ata ako, third year college, o second year. Yung ngipin ko, napinga siya, yung sa bagang. So yung pinagpunta kami center sa Alupay, ang pera ko lang nun talaga, 1K, kasi parang iniisip ko, 1K lang naman kung magpapabunot ng ngipin. Pero pagdating doon, ang sabi ng dentist, yung aking ngipin ay, di ba po ang ngipin dapat ganyan? Dapat ganyan, pataas, yan, lahat nakapantay-pantay yan. Gano'n ang ngipin. So lahat yan dapat nakadiretso ang tubo. Ito pong bagang ko, hindi siya diretso, nakaganon. Diretso itong iba, tapos ito nakaganon, nakatutok dito. So ang nangyari, pag ganyan daw kong case, kailangan operahin. Ang tawag ng impacted teeth. At marami na may ganito, si Ate Iglesia niya nakaschedule, may opera din siya ng impacted teeth niya eh. Magbabayad siya nasa around 10. Ang hinihingi sa amin nun, nasa 10K. So, sabi ko sa akin, wala mo kami ganung pera. Wala kami ganung pera. So, yung case na yun, tapos kailangan ko magpa-x-ray, ganyan. So, ang naisip namin, doon pumunta at magpabunot ng ngipin. Ang dala lang din talaga namin doon, 1K. Pagpunta namin doon, chinek niya. Pag-check niya pala, sabi niya, Utoy, impacted yung ngipin mo. Pero sabi niya, pero susubukan ko. Alam mo, ang tagal. Naiangat na ng konti, pero ramdam ko talaga, nandito pa din yung ngipin ko. Then, hanggang sa natanggal. Pero, alam niyo nga, may anesthesia na, may mga ipinahid pa, may mga kung ano-ano pa, pwede pa ng gamot. Pero ramdam mo pa din ang sakit kasi sobrang lalim mo. At alam niyo kung magkano lang siningil sa amin? 500 pesos para sa anesthesia. Bakit? Kasi, lahat ng mga bagay na ginawa natin, na mga bagay na ito ay ginawa natin dahil nandun yung buong katapatan natin. Amen? Ibabalik at ibabalik sa inyo ng Lord ng doble-doble pa. Kaya, alam mo sabi ko, grabe, hindi ka mapilaglabas ng Lord ng 500 pesos lang. Ay, ang nakano nga namin, 1K sana eh. Nakakuha nyo. Nasabi ko, talagang, yung mga tinuturo namin sa inyo na maglinis kayo, magpunas kayo ng bintana, kung hindi pa kayo makatugtog, or hindi nyo pa alam ang ministry nyo, gusto nyo gawin dito sa simbahan, magpunas-punas kayo dyan.
pagdating ng panahon, imagine nga, sabi ko nga sina Kuya Paulo nyo, minsan din sila mga nagpupulis ng mga electric pa na yan. Pero ngayon, sila na yung nagbigay ng aircon. Nakikita niyo yung ginagawa ng Diyos. Saka huwag kayo masyadong pumadali. Totoo, ang sarap graduate na agad. Nakakainip kaya, ang haba-haba, tapos may K-12 pa. Gusto ko ng graduate, Hindi. Ako talaga, gusto ko ng graduate nun. Inabot ako ng 10 taon bago ako nakatapos Magwa 1 year pa lang ako nakagraduate ngayong darating na June. Kaya, talagang nandun yung ibibigay ng Diyos sa iyo, yung tamang panahon, tamang oras at pagkakataon. Amen? And sa bawat isa sa inyo, huwag kayong magmadali. Ang Lord ang patuloy na kikilos sa bawat isa sa atin. So yan. Ang last dito ay, ang sabi po dito, James cautions us not to just read scripture and turn away and so deceive ourselves. Forgetting that we've taken in, the Bible provides us with the map to live wisely according to God's plans. As we read it, meditate on it, and digest it, and we can ask Him to give us the eyes to see into our hearts and the strength to make necessary changes. Amen? So, ang sabi dyan, yung salita ng ating Panginoon, sabi ni James, sabi ni Joel, sabi ni Atan, sabi ni Ken, sabi ni Christian, sabi ni Carla, anong pangalan ulit ni? Si Che, si Dayan, si CJ, si Joshua, si Giselle, si Jabez, at yung iba ba natin kasama. Ang sabi dito, hindi lang yung basahin natin yung scripture o salita ng Diyos. Amen. Hindi lang basahin natin ang salita ng Diyos. At pag nabasa natin, okay na. O narinig natin lang, sa kabilang tainga. Kundi ang sabi po dito, yung salita ng ating Panginoon, binibigyan na tayo ng, ito yung gagawin natin, ito yung dapat natin sundin. Amen? Nalalaman natin kung ano yung tunay na tama at hindi yung mali na ginagawang tama. Amen? According to God's plan. May plano ng Diyos sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya sabi po dito, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, meditate on it. Talagang pag pinay-pinayan natin, sinabi dyan ng ating Panginoon. 25 toy. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen? Kaya kung mahalaga yung magpapatuloy. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ayan. So, bawal dito ang makakalimutin, Joanne. Amen? So, ngayon po mga kapatid, anong iiwan kong bagay sa inyo? Tayo ang nakakita sa lahat ng ating ginagawa. The truth will set you free. Amen. Kung kaya mo magsinungaling sa mga magulang mo, baguhin mo nila. Huwag kang mag-decide sa 2025. Yun na. Amen? Kung kaya mo magmura, at sa ulo mo yung table of elements ng pagmumura, feeling ko meron yun kasi padami yung mga isa lang din naman ang ibig sabihin. Alam niyo ba yung magsasalita ng ganyan? Ano kayong sumpa? Amen? Kaya talagang salamat sa habag at grasya ng Panginoon na pag talagang nagagalit ako, napapasabi na lang, in Jesus' name! Dikin na dikin talaga yung Jesus' name. Amen? Sabi, baka sabihin, hindi naman ako atin doon. Pag si Kuya naman nagpe-preach, parang pinapamukha sa akin na sobra ako makasalanan. Hindi, lahat tayo makasalanan. Amen? Sabihin ko sa inyo dyan, kumuha kayo ng silya at
Kung sinong walang kasalanan. Kung sinong walang kasalanan sa inyo, hampasin nyo. Hindi nagkakasala sa inyo, di ba? Lahat tayo nagkakasala. Pero dahil iba na tayo dun sa dati. Amen? Kapag tayo nagkakamali, itatama na natin. Amen? Sabi mo, itatama na natin. Para hindi ka na napapatamaan. Hindi, joke lang yun. So, itama natin, mga kabataan. Alam nyo, ako talaga, totoo to, sinasabi ko sa inyo, nai-excite ako na makita kayo na yung mga young professionals na, alam nyo yun, na magmamay day, yung mga engineer, naka-hat, marami doon sa hat. Yung mga teacher, nagtuturo na, alam nyo na, hindi ba kayo na-excite? Ako na-excite ako eh. Kaya yung iba dito, baka yung iba dito, magiging kapitan pa ng barangay. Amen? Magkakaroon ng sariling diskusyon ng alam nyo yun, nakaka-excite talaga yung mga bagay na yan. Nasama-sama tayo dito, para lang tayo nagkumentuhan. Pero pagdating ng araw, akalain nyo yun, ang bilis lang ng panahon. Amen? At pagharap mo ulit sa salamin, baka dito wala nang malalawin na sige kuya, yung last na harap mo sa salamin, hindi pa ako engineer, hindi pa ako teacher, yung sunod na harap mo sa salamin. Huwag naman, baka mamaya, madudumi na yung mga mukha ninyo. May uling naman, napagkamalan pa kayong baliw. So yun. Ang sabi dito, what do you see when you look into the mirror of Scripture? Anong nakikita mo kapag nakatingin ka, nagbabasa ka, nakikinig ka ng salita ng ating Panginoon? Amen. At ang sabi pa po dito, what changes do you need to make? Ano yung pagbabago na kailangan pa natin gawin? Amen sa ating mga sarili. Minsan kasi nasasanay tayo na okay na. Okay lang. Kasi paglabas mo dito sa church, talagang makikita mo naman na common na. Common na ganito ang sitwasyon, common na ganito ganyan, common na madaming inuman, common na... Alam niyo yun? Kasi ito yun. Common na dapat meron kang mga laro na talagang inuubos ang iyong sarili, ang iyong oras. Hindi dahil common na o yan yung trending, ay dun tayo. Amen? Panandalian lang yung kasayahan dyan mga kabataan, ha? The truth will set us free. Yung mga panandalian. Mayroon pa samantala. Huwag niyong sayangin ang gaganda at gagwapo ninyong iyan. Huwag sayangin. Amen? Tama. So yun, hopefully ay meron kayo ng unawaan. Pag uwi niyo sa inyong mga bahay, manalangin kayo. Alam mo parang nagpatuto si Julie. Kinakausap. Alam niyo, ako kasi personally, pag tumitingin ako sa salamin, nililin ako kailangan ayusin, sa ganyan, madumi ba ang mukha, ganyan. Lagi ko nakikita, sabi ko, grabe Lord, dati sobrang payat talaga, ngayon sobrang langit ko naman. Sabi ko sa Lord, gusto ko tumaba. Sumobra naman. Hindi. Din yan? Self-control. Alam niyo yung fruit of the Holy Spirit. Minsan kasi, dahil excited tayo sa mga bagong bagay, excited tayo matikman yung mga bagong pagkain o yung mga pagkain hindi mo pa nabibili o natitikman dahil. Meron kasi ako gano'n na, ay hindi ko pa talaga ito na-try. Itatry ko. So yun. Gusto ko lang na ma-remind ng bawat isa sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Sabihin mo, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyo katabi, ikaw ay anak ng Diyos. Tapos sabay-sabay tayo lahat, tayo ay anak ng Diyos. Amen. Ayan. So, amen. So yun. Pagtingin nyo sa salamin, pag-uwi nyo, ang makita natin ay reflection ng ating Panginoon. Amen. Pagharap mo
i-ano natin yan every morning na nagde-declare tayo. Ito yung sa bagay ng Lord ng Pastor Nelly. Every morning pag nag-pray kayo, mag-declare tayo, Lord, sa umaga kong ito, ako ay sa'yo lamang sa buong araw na ito. Sa buong maghapon na ito, Panginoon, ang buhay ko ay sa'yo lamang, Panginoon. Amen. Kasi madami mag-offer na kaaway dyan sa lunas. Amen. At alam na natin kung paano tumanggi. Ayan. So, ayan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sige, inanyayahan ko kayong tumayo. Ayan. Hopefully kay nalinawan tayo. Ayan. Let us pray sa umagang ito. Patuloy natin tanggapin ang ating Panginoon bilang sariling Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat sa buhay ng bawat mga kabataan na dinala mo po sa lugar nito, Panginoon. Lord, tuloy nga po, Diyos, na Ikaw ang tanging dahilan ng gawain ito, Panginoon. At tuloy nga po, Diyos, na ang bawat mga kabataan na narito ngayon, ipatuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon Jesus. O Lord God, patuloy nga po, Panginoon, na kayo patuloy na magbigay ng kalinawan sa kanilang mga isipan, karunungan, masagnaganang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa bawat desisyon na gagawin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat mga bagay na aming iniisip, ito man po ay ginawa namin, Panginoon, o gagawin pa mga bagay, Panginoon, na mahahawakan ng aming mga kamay, Panginoon Jesus, maging ang aming lalakaran. Ito yung mangyaring kalooban naman at pagpapala na mula sa kalangitan.